naman yung sinasabi nila na 18 months advance pension. Ito ay option para makuha in advance ang 18 months na halaga ng kanilang monthly pension. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Araw mga ka-eskwela, ngayon ho, tatalakayin ho natin yung isa sa pinakapopular na benepisyo mula sa SSS. Ito ho yung retirement benefit. Kaya samahan niyo po kami muli ni Abby para sa accurate at bagong impormasyon tungkol sa retirement benefit. Pasok, Abby! Thank you, Tony Sao! So, mga ka-eskwela, sabi nila, last 5 years lang daw ang gagamitin sa computation ng retirement pension. At kapag naka 10 years na daw ng contribution, pwede ka nang tumigil sa paghuhulog? That's not enough, mga ka-eskwela. So, ano nga ba ang mga dapat na i-consider para makareceive ng monthly retirement pension sa SSS? Isa sa mga dapat nating siguraduhin ay mayroon tayong at least 120 monthly contributions bago ang semester of retirement. Dapat din, ikaw ay nasa retirement age na. Ang optional retirement age ay 60 years old. Kung ikaw ay employed or self-employed, dapat ikaw ay retired na sa kumpanya or separated na from employment or self-employment. Kung lahat ng yan ay may checkmark ka, pensionado ka. Tandaan mga ka-eskwela, ang 120 months na contribution ay ang minimum na requirement para makatanggap ka ng buwanang retirement pension. Pero, syempre, kapag tumigil tayo sa pagko-contribute ng pang 120 months na hulog, maaaring hindi kalakihan ang ating matatanggap na pension. Mas malaki at mas maraming hulog, mas mataas na amount ng pension. Dahil ang basehan ng inyong matatanggap na monthly pension ay hindi lamang base sa last 5 years. Ito ay base sa laki ng amount at dami o bilang ng nai-contribute sa SSS. Kung more than 60 years old na at hindi ka umabot sa minimum required na 120 monthly contributions, halimbawa, ikaw ay naka 100 months na contributions pa lang, maaari mo pa bang bayaran ng 20 months na kulang na contributions para mag-qualify agad sa retirement pension? Opo, pwede bang bayaran ng kulang na contributions, but unfortunately, hindi maaaring bayaran ito in advance ng isang bagsakan. Kahit pa na-i-advance natin ang contributions para umabot sa 120 months, ay kailangan pa rin nating hintayin lumipas ang mga buwan ng binayarang contributions at i-consider ang semester of last payment para makapag-file ng retirement benefit. Otherwise, lump sum only ang matatanggap. Tandaan mga ka-eskwela, kahit above 60 o 65 years old na mandatory retirement age, ay maaari pa rin ituloy ang pagko-contribute para makaabot sa required na 120 monthly contributions at mag-qualify for pension. Kung 60 years old naman at ikaw ay nagtatrabaho pa sa isang pribadong kumpanya or may income pa rin from any business na considered as self-employed, hindi ka pa qualified mag-file ng retirement. Dahil ikaw pa rin ay active member at kailangang patuloy ang paghulog ng contributions as an employed or self-employed member. But, regardless of your status, employed or self-employed man, once you reach the age of 65, pwedeng-pwede ka na mag-file ng retirement. Dahil, yan ang ating mandatory retirement age. Ang isa pang tanong naman ay, mayroon bang early retirement sa SSS? Yes, meron. Pero hindi ito nag-a-apply sa lahat ng members. Ito ay para lamang sa ating mine workers at resource jockeys. Dahil napag-alaman na mas physically deteriorating ang kanilang nature of work, kaya may mga naipatupad na batas na nagpababa ng kanilang retirement age. Para sa mga mine workers,
Kung ang date of retirement ay nagpo-fall within the period of March 13, 1998 to April 26, 2016, ang optional retirement age nila ay 55 years old. Samantalang, ang mandatory retirement age naman ay 60 years old. At effective April 27, 2016, ibinaba muli sa 50 years old ang kanilang optional retirement age, but maintained at 60 years old ang mandatory retirement age. Para naman sa mga racehorse jockey o hinete, ang kanilang mandatory retirement age ay 55 years old. Ano naman yung sinasabi nila na 18 months advance pension? Ito ay option para makuha in advance ang 18 months na halaga ng kanilang monthly pension. Makukuha nila ito in a lump sum amount. Ibig sabihin, wala munang pension na matatanggap for the first 18 months dahil natanggap na ito in advance. At sa ika-19th month, doon pa lamang magsisimulang tanggapin ang lifetime monthly pension. Meron ding ibinibigay na dependence pension sa mga anak ng retiree pensioner na dapat ay magkano? 10% ng buwan ng pension or 250 pesos. Alin man ang mas mataas. May nagtatanong naman, bakit nasususpend ang kanilang pension kapag nagkaroon muli sila ng trabaho? Kung wala pa sa compulsory retirement age na 65 years old ang pensioner, matitigil muna ang kanyang pension dahil kakailanganin niya mag-contribute muli as an employed SSS member. At ang nadagdag na contributions ay maisasama sa pagre-recompute ng kanyang retirement benefit na ipa-file kapag siya ay separated from employment na ulit o pag-abot ng kanyang 65th birthday. So, heto na tayo sa exciting part mga ka-eskwela. Paano ang filing ng retirement benefit? Mayroon tayong dalawang paraan. Una, ang hassle-free at no sweat na pwede mong gawin kahit saan gamit ang rehistradong My.SSS account. Click ang Apply for Retirement Benefit. I-review ang mga detalye at sagutan ang mga katanungan tulad ng kung ikaw ba ay minero o hinete. Nandito rin kay eskwela ang exciting question. Kung gusto mo bang i-advance ang 18 months pension mo? Siyempre, kakailanganin mo rin piliin kung saan makakredit ang iyong pension. Pipiliin mo ang iyong preferred disbursement account sa mga nai-enroll mo sa Disbursement Account Enrollment Module o DAEM. Naku! Wala ka pa palang disbursement account? Watch na ng mga links below kung paano at malaman ng tips sa pag-enroll sa DAEM. Ang pangalawa nating option kung sakaling hindi nag-proceed ang online filing dahil sa conflict sa records ay ang over-the-counter filing. Mas maganda rin na mag-set ng appointment schedule o sundin ang number coding sa pagbisita sa branch. Bukod sa mga valid IDs, maaaring hingian din ng birth certificate, bank documents, o iba pang dokumento ang miyembro sa pag-aayos ng records nito bago makapag-file ng retirement benefit kung over-the-counter filing. O ayan, recap na tayo ha! Tandaan mga ka-eskwela, upang makatanggap ng lifetime retirement pension, siguraduhin may at least 120 months of contribution. Kung hindi umabot sa 120, walang buwan ng pensyon, pero may matatanggap na lump sum amount. Dapat ay nasa sapat na edad na rin. 60 years old, optional retirement age. 65 years old, compulsory retirement age. Except for mine workers at resource jockeys ha. At kung 60 years old, dapat ay separated na from employment or self-employment. Mas malaki at mas maraming hulog, mas mataas na amount ng retirement benefit. At bago mag-file ng kahit anong benepisyo, ugaliing i-check kung accurate ba ang records nyo sa SSS upang maging hassle-free ang filing of application. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!